Importanteng issue po ito. Pag-usapan po natin ang na naman itong mga nagsusulong ng amyenda po sa Juvenile Justice and Welfare Act. Si Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council, si Attorney Tricia Claire Oco. Good morning po, Attorney. Good morning po, Sir Ted, Manong Ted. Good morning. Attorney Tricia, thank you po sa pagbayag sa panayam. Si Chacha po ito. Attorney, kanina bago po Hi, Chacha. Yes po. Attorney, kanina nga po bago tayo nagsimula sa ating panayam, bina-explain ni Sir Ted yung tungkol po dito sa juvenile justice law. Sa simple po at mas maiintindihan din ng mga kapatid natin, ano nga po ba ang rule kapag ang batang sangkot sa krimen ay ito po, gawin nating halimbawa yung nangyari po sa Tacloban kahapon, 14 years old and 15 years old. Ano po ang pananagutan nila? Opo. O sige, yung sa umpisa natin doon sa 15. Yung 15, pag may discernment, pwede na po yung kasuhan. Yung yung discernment naman nakikita namin sa mga nangyayari ngayon, usually pag 15, hindi na po pangkaraniwan na wala silang discernment. So malaki po yung posibilidad na pag 15 years old ka ay nakakasuhan ka na. Yung 14 years old po, yun ang hindi pwedeng kasuhan. So wala po siyang minimum age, dahil mas mababa siya sa minimum age of criminal responsibility natin. So yun po ay mag-undergo siya ng ibang proseso para sa kanyang accountability. Ang required sa kanya, sa tingin ko ayaw kong pangunahan yung korte, pero dahil heinous po yung crime na nangyari, usually structured yan na intervention sa isang facility na tinatawag nating Bahay Pag-asa. So attorney, ang ibig sabihin po nito, yun pong 15 anyos, posibleng makasuhan at makulong, pero yung 14 anyos, ang binabanggit nyo po, dadaan po sa mandatory intervention. Tama po ba yung pagkakaintindi namin? Oo, tama po yun. Intensive intervention po. Ang nakalagay sa batas natin, pag ito ay serious crime na halimbawa murder yung nakumit, hindi ko po pinapangunahan yung investigasyon, pero kung sakaling yun yung mangyayari ay pwede po sila ng at least, hindi po at most, kundi at least 1 year sa Bahay Pag-asa na makumit doon at kukunin din po yung kanilang kalayaan. Kukunin sila sa kanilang mga magulang at i-institutionalize sila. Kung yun po ang base po ito kung ano po yung ilalabas sa investigasyon. Klaruhin natin to siya para mas maintindihan po ng marami, Attorney. Okay. One more time. One more time. Yes po, sir. Okay, sige. Opo, Dalawa po. Hindi namin pinangungunahan kung ano po ang kahantungan ng kaso. That's one. Tama po. Okay, Theory sige. na lang po. Theoretical tayo. Opo. Academic discussion. Sige po, Okay, academic. Yes po. Opo. 14 anyos ang sangkot. So sa ilalim po ng batas, totally wala siyang criminal liability. Wala po siyang criminal liability. Oo. Pero meron po go ahead, siyang ma'am. pagdadaanan na proseso. Oo, pero may kailangan siyang pagdadaanan ng proseso kasi may krimen na nangyari at siya yung gumawa nun. So usually, ang mangyayari dyan is kung sa academic discussion at nakitang serious yung ginawa niyang krimen, halimbawa dito ay kung murder yung makikita sa investigasyon, magpa-file ngayon itong social worker katulong ng public attorney, most likely ang gagawin nila, ipapakumit nila yan sa korte sa Bahay Pag-asa sa Bahay Pag-asa. At ang sabi ng batas, at least 1 year nandoon siya sa Bahay Pag-asa for an intensive intervention program. Okay. Nung time na nasa Bahay Pag-asa siya, ang ibig sabihin yan, kukunin siya sa kanyang pamilya at hindi siya malaya dahil nandun siya sa Bahay Pag-asa. Hindi siya pwedeng lumabas kahit kailan niya gusto dahil babantayan siya ng doon siya, institutionalize siya sa Bahay Pag-asa. Kumbaga, Sana po, Manong Ted, malinaw. Opo, so at least nangangahulugan na maaring hindi lang 1 taon, pwedeng 2 taon, etc. Oo, pero wala pong maximum yon. So at least lang po ang sinabi ng batas. Hindi niya po sinabing at most. Okay. At wala pong criminal case na yung pagkuha po sa kanyang kalayaan, hindi po siya dadaan sa criminal na kaso, so hindi kailangan na proof beyond reasonable doubt. Dahil summary procedure lang po yung petition Kaya yung gawin ng korte in 72 hours. Ito pong korte na binabanggit niyo, ito ba ay municipal, Family court regional, family court?
family courts po, sir. Okay. Family court. Alright. Ngayon, ma'am, yung pong sinasabi niyo na Bahay Pag-asa, lahat ho ba ng lalawigan o region meron yan? Hindi lahat, pero meron namang meron dito sa probinsya ng Leyte. Biliran, ng Leyte po. Opo, Leyte. Oo, meron po tayo sa Biliran. Meron tayong isang provincial na Bahay Pag-asa doon. Okay. Ibig sabihin po, itong Bahay Pag-asa ay maaring ituring natin na ito po ay correctional facility. Opo, parang tama po yun. Oo, although ngayon, dahil nga ayaw nating, marami po tayong euphemism pagdating sa bata dahil ayaw nating malabel sila. Correctional facility po siya, pero ang tawag natin rehabilitation Yes, ma'am. center. Opo. Yun ang purpose yung bata maturuan ng tama. Di ba? Oo. Kumbaga po, straightforward parte po word, yun. correctional, pero ayaw gamitin. Ngayon po, rehabilitation center. Okay. Yes po, oo. Okay, sige. Opo, So, klaro yan, ha? At- oo. In this Yes case po, po, sandali oo. attorney, ha? Sandali po. So in this case po, 14 anyos, totally po yan. Whether he acted with discernment o hindi. Opo, oo. Wala pong kaso. Ayun. Walang kaso. Paano, ma'am, sa panahon po ng 14 anyos, no? At sa pag-interview ng social worker, sa paglalahad po perhaps ng kanyang mga magulang mismo o guardian na yung bata, alam niya na sa ilalim ng batas, wala siyang criminal liability, kaya ginawa niyang mamarel ng tao. Kapag ho ganon ang sitwasyon, meron ho bang special intervention doon o ganon pa rin? Doon na po tayo niyan magtatalo sa kung anong intervention ang gagawin sa kanya. Pero usually, Sir Ted, Manong Ted and Chacha, hindi nila titingnan lang yung tungkol sa minimum age of criminal responsibility dahil ang karamihan po talaga na reason kung bakit ginagawa ng bata yun ay kombinasyon ng factors. So marami tayong drivers of violence. Okay. Halimbawa, ano ba yung background nila, ano yung kinalakihan nila, yung komunidad nila, Opo. kung sila ba ay nakaranas din ng violence, yung mental health. So ganun po yung intervention, buo po siya, hindi lang po Opo. siya titingin sa isang dahilan. Yes, ma'am. We understand. Opo. Ngayon, ito po, 15 anyos. Opo. Kailan po deemed 15 years old ang isang bata? Yung sabi kasi ng batas, above 15. So usually magiging 15 ka on the day of your birthday. So depende na po yan kay judge kung ang ibig sabihin niya ba ng above 15 or 15 years old and 1 minute after siya naging 15. Kasi or 15 years old kung ngayon siya nag-birthday, kinabukasan pa siya maging above 15. But usually ang above 15 is pag tapos na yung birthday niya. So, kumbaga po... So ito pong sorry po. Sige, go ahead po. Sorry. Alright. Kasi po, dito ako sa Section 6, minimum age of criminal responsibility. So, a child... Above 15 po. A child 15 years of age or under. Okay? Or Opo, under. oo. Opo, Alright. oo. So, kung yung 15 anyos po, ibig sabihin, kaki-15 anyos mo pa lang, hindi ka nag-15 Opo, anyos oo. ng one day after. Ito ho, ibig sabihin, Opo, oo. kaki-15 anyos mo pa lang, tama? Yes po, sir. 15 anyos mo pa lang. Oo. Yun po yun, no? A child... Sir, meron lang po akong dyan, sir. Kasi ito ay parang legal debate din namin ito pag nakakausap namin yung mga judges. Ang sinasabi ng ibang interpretation nila ng above 15, pag lumampas ka ng 1 minute, above 15 ka na. Kasi ang 15 years old and 1 day, pwede mong i-interpret na kunyari lumampas na ng 12 o'clock, naging 1 minute na or 1 second, above na yon, 1 day na yon. So, yun yung isa sa mga parang hindi pa kasi siya na-raise na issue sa Supreme Court, sir. Okay, Pero sige. isa yan sa mga debate natin. Okay, Oo. sige. Anyway, so ito ho, so yung 14 Pero anyos... sigurado na po ito. Oo, itong 15. So, doon po sa 14 anyos, settled na tayo, attorney, ha, sa ating pag-uusap. Settled po tayo, Sige, sir. okay. Oo, Puntahan yes po, natin sir. itong Oo. provision. A child above 15, okay, Opo, but oo. below 18.
Yes po, Okay, sir. sabi ho dito ha, shall likewise be exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program unless he or she With has discernment acted po. with discernment. And then in Opo, which tama po case, yun. such child shall be subjected to the appropriate proceedings in accordance with this act. So itong tanong ko, ma'am, yun ho bang binabanggit Yes nyo po, na sir. intervention doon sa 14 pababa ay iba doon Opo, sa 15 pero hindi pa nagdi-18 but acted with discernment? Yung depende po kasi yan doon sa background ng bata kung anong klaseng intervention ang ibibigay. Pero malinaw po na pareho pong bibigyan niya ng intervention. Kaya lang, yung above 15 ay pwedeng kasuhan. Ano po ang kaso na Kung may maaring... discernment siya. Kaya nga. Oo. Yun, Ano po ang kaso na maaring isampa? okay, depende po sa ebidensya na lalabas. Pwedeng murder, pwedeng homicide. Depende po kung ano po yung ebidensya na ibibigay ng pulis. Kaya kailangan ng masusing investigasyon din po sa parte ng mga pulis Okay. natin. Kung murder po ang kaso, murder with serious physical injuries, Oo, may parte rin po. grave threats, etc. Ang dami hong kaso. Yes po. Opo, 15 Yes po. anyos, wala pa pong 18. Kakasuhan siya ng murder sa regular trial court? Sa family courts po siya kakasuhan, sir. Family Kasi court yun din? yung requirement ng bata. Yes Okay. po, oo. Opo, sa family court. Kung sakasakali ho ba dyan, kapag ho ba nagpresenta ng enough evidence po ang prosecution para patunayan na alam ng Opo, batang oo. ito na mali yung kanyang ginawa, na maril pa siya, Opo. pag ho ba siya Opo, oo. sinintensyahan, ano po ang pinaka mabigat na sentensya doon sa bata considering po na wala pa siyang 18? Okay, titingnan po natin yun yung sa kung ano ang sinasabi doon sa batas. Bawal po ang bata ay death penalty, wala rin naman tayong death penalty. Kung siya naman ay mabibigyan ng tinatawag nating reclusion, bababa po kasi ng isang ng isang grade Degree. yan. Isang Sir, degree. isang degree yan. So baka magiging reclusion temporal. Medyo reluctant po akong sabihin kasi napaka na po, masyadong legal na. Pero kung ano po yung i-compute po yan ng judge doon Okay. sa kung anong ipapataw niya. Okay. So, Doon ulitin sa ko. base po sa batas. Oo. Ulitin ko, attorney, para At tapos, sige sir. Tapos sir, ang mangyayari is magpo-pronounce siya na guilty nga yung bata, pero hindi niya agad papatawan ng sentensya ng pagkakakulong. Kung first time ito ng bata na ginawa at hindi pa siya naka-avail dati ng suspended sentence, isususpend po yung sentence. So hindi mo na siya ilalagay sa kulungan, ilalagay po siya sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth. Wala rin po siyang kalayaan doon, pero ang focus po ay rehabilitation niya. Pag siya po ay na-rehabilitate, maaari pong ma-dismiss yung kaso. Pero kung hindi po siya rehabilitated, base sa pagsusuri ng judge at ng social worker, pagdating niya po ng 18 or older, up to 21 po kasi yun, pwede na po siyang ilagay sa sa kulungan para i-serve yung kanyang sentence. Opo, ulitin ko ma'am ha. Yung pong sinasabi nyo na kapag ito po ay nasintensyahan na ng husgado, ay kinakailangan siyang i-detain sa isang regional facility separate from bahay pangarap. Bahay pag Iba po yun. Regional Rehabilitation Okay. Center or RRCY Opo. na pinapatakbo naman po ito ng DSWD. Lahat ng region meron nun. Yes po, meron po tayo sa all 16 regions na po ngayon. Okay, meron. Sige. So, siya po ay 15 anyos, nasintensyahan siya ng reclusion temporal. Doon siya muna i-confine doon sa Regional Correction Facility na iyon. And then, Yes po, RRCY. kapag siya'y umabot na po ng 18 anyos, ano ho ba? Siya ba ililipat na po sa regular prison? Hindi po automatic yun. Mag-aano muna, ina-assess po yan ng social worker at saka ipipresent niya kay judge kung ano yung recommendation niya. Usually sasabihin niya po doon kung yung bata ay rehabilitated o yung bata ay hindi rehabilitated. Kung rehabilitated po yung bata, or minsan extension ng program,
tapos rehabilitated, nadi-dismiss po yung kaso. Pero kung hindi po nare-rehabilitate, tsaka niya po i-recommend na ay sasabihin niya yun sa judge at yung judge ang magsasabi kung ililipat na sa kulungan. So, Pero crucial... dapat po makapatong muna siya ng 18 years old kasi hindi po pwedeng ilagay ang bata pag sa kulungan pag siya ay below 18 pa po. So, crucial po yung assessment ng social worker. Isa po, crucial po yun. Malaking factor po yun sa titingnan ng judge. But at the end of the day, si judge po talaga ang magde-decide kung Opo. papaniwalaan niya ba yung sinabi ng social worker o hindi. At dito po, wala tayong pinag-uusapan na bigat ng kaso ng offender. Meaning, kahit na po murder yan, multiple murder, multiple homicide yan, walang pinag-uusapan na ganun pong bigat ng kaso. Depende po talaga yan doon po sa naging rehabilitasyon ng bata at assessment ng social worker. Tama po yun, Sir Ted. Tama po yun, Manong Ted. Okay. Sige. So, Pero klaro. isang beses niya lang na-avail ito, sir, ha? Oo. Pag kung dati meron siyang nagawang ganun tapos na automatic suspension siya, hindi na siya makaka-avail ulit. So once lang po yung privilege na yun. Okay. Ito ho. Kaya nga, doon tayo pupunta sa mga recidivist. Yan. Po. Yun Opo, pong... hindi na po sila pwede. Okay. Yung pong mga bata na alam nila na sila po sakop po ng batas na ito at ginagawa pong katwiran ito para nga gumawa ng krimen, no? Ano po ang treatment ng batas doon sa mga recidivist na paulit-ulit na lang yun ang ginagawa ng krimen at iba po, mas lumalala pa ang krimen? Opo. Opo. Yun sila ay kahit kung paulit-ulit na light yung offense, kahit light lang yung offense but they committed it a second time or oftener, yan yung sinasabi ng batas, ay pwede na rin pong kunin yung kalayaan nila at i-commit sila sa bahay pag-asa. At kung nakita talaga na nag-avail sila dati ng suspended of sentence pero hindi pa rin nagbabago, wala na, isang beses lang po yung suspended sentence. Tapos titingnan din po yung programa nila kasi bakit paulit-ulit sila, bakit hindi naging successful yung program. Okay. Dito po sa paulit-ulit, kapag po gumawa ng mas mabigat na krimen, ganun din yun, suspended na. Hindi ka na pwede mag-avail noong ikaw ay maaari pa makalaya. Hindi na po. Wala na pong suspension of sentence. So, ang gagawin po, pag nag-guilty siya, hihintayin lang po siyang mag-18, ilalagay na po siya sa kulungan para ma-serve niya yung sentence niya. Alright. May pananagutan ho ba dito yung parents ng minor? Oo. Pag nakita po na talagang may neglect sa parte nila, maaari po silang managot doon. Yung una po, yung civil, sir, civil liability. O pangalawa din, kung talagang nakitang nineglect o pinush nila na magawa yung crime na yon, pwede rin po silang file ng criminal case. Of course, depende na rin yun sa magiging investigasyon. Pero ang isa sa tingin ko, sir, baka pwede nating tingnan din yung RA 7610 dahil may neglect na nangyari. Academic discussion lang po, hindi ko po nire-refer yung magulang ng mga bata dito. Apo. Ano ho ba yung RA 7610, ma'am? Yun po yung yung laban po sa child abuse, sexual exploitation and discrimination act. Okay. Pwede pong managot Special protection. Oo. Opo. Pwede managot yung magulang kung nagkaroon po ng klarong kapabayaan. At Klarong kapabayaan, abuso, maaari po yun. Okay, Or sige. kung sila naman ang nagtulak para mag-commit yung bata ng krimen, maaari din silang file ng criminal case. Ito po, ma'am, theoretical lang po, kung yung barel na ginamit sa krimen pag-aari ng magulang o guardian, may pananagutan ho ba yung guardian o yung magulang? Pwede pong magkaroon dahil bakit po napabayaan yung maaari po, depende po sa investigasyon natin, pero malaki po yung posibilidad din. Okay. Kung naipakitang nagpabaya talaga. Kasi yung tanong doon lahat tayo tinatanong natin yun, bakit siya nagkaroon ng access doon sa sa baril. Opo. Kasi Okay. hindi lang isang beses kasi nakita natin doon, 'di ba, naka-post pa nga yung iba nilang pictures na talagang humahawak po sila hindi lang doon sa instance na yon, doon sa araw na yun, kundi mukhang meron pang ibang mga pagkakataon.
Maudi na ma'am, ay yung pong bata nasa firing range, minor de edad, nakakabitbit ng baril at yung baril nga daw po ay pag-aari nga ng kamag-anak, no? Yun po yung mga sinasabing prueba ho dito. Okay, sige. So, attorney, ito hong Juvenile Justice and Welfare Council, ano po ang purpose nito? Ito ay isang batas na una sa proseso, ang sinasabi niya, kung ang bata ay nakakumit ng crime, dapat naman talaga may hustisya para sa mga biktima. Pero gagawin natin sa isang proseso na child sensitive. So yun, ini-ensure niya na dapat child sensitive yung process ng bata. Pero dapat accountable po yung bata. Kasi po meron pong biktima na nasaktan, nawalan ng mahal sa buhay. So yun po ang isa sa proseso niyan. At ang pangalawa naman na pinaka-goal talaga ng juvenile justice is yung prevention, na dapat walang bata na gumagawa ng ganitong mga krimen or kahit anong krimen. At pangalawa, kung may nagawa sila, dapat hindi na nila nauulit. Kaya mataas po ang emphasis niya sa rehabilitation at intervention kasi ayaw po natin mangyari ulit yung mga krimen na kung saan nasasangkot yung mga bata. In this case ho ba ma'am, nitong dalawang batang sangkot diyan sa San Jose, Tacloban, kayo ba ho susuri din sa pinanggagalingan nito kung ano ba ang mga trigger ng mga batang ito? Kumbaga red flag sila? Yan po yung gagawin natin. Sama po dyan yung LGU kasi sila po talaga ang nasa forefront pagdating sa mga programa. So kakausapin po natin ngayon yung LGU dyan at magbibigay po tayo ng assistance doon sa mga stakeholders kung paano po nila i-handle yung sitwasyon. Pero marami na po tayong train dyan sa LGUs natin na gumagawa naman po. Ano po ang inyong take, attorney, sa panukala po na naman nababaan na po yung minimum age of criminal responsibility to 12? Ngayon po, ang position pa rin ng JJWC is wag mo nang babaan, pero open naman tayo na suriin kung paano ayusin yung pagpapatupad ng batas. Kasi po sir, ang nakikita natin ngayon talaga, ito po kasing krimen na ito, marami po talaga tayong reaction, galit, nabagabag tayo sa nangyari kasi napaka-unusual po ng kasong ito. Imagine mo, school shooting na hindi naman nangyayari sa Pilipinas. So, dapat po tingnan po talaga natin kung ano yung nangyari dito. Pero po, pag tiningnan mo po yung record natin, yung police report po natin for the past 10 years, bumababa po talaga ang krimen ng mga bata. Kaya nga po, ito ho kasi sensational. Ano po, sa inyo na po nanggaling na itong pangyayaring ito ay hindi naman nangyayari sa atin. So most likely po, maaari nyo tukuyin na ito'y nangyayari halimbawa sa Amerika, di po ba? Ano po? Okay, sige. Opo, pero sana wag na po ito talagang maulit. Talaga pong sige nakakalungkot yung nangyari. Opo, attorney, I'd like to ask for your indulgence. If I may just repeat itong aking kanina po na analysis po and perhaps baka makatulong po sa inyong counsel. Ano lang po, maiksi lang po ito. I hope you don't mind listening for a while. Yes po, sir. Okay. Ito lang po, uulitin ko ha. Dito po sa pangyayaring ito, walang kaugnayan, walang kinalaman ang sinasabing music o maging mismo itong banda na KMFDM. Ulitin ko lang po yan sa ating pong diskusyon. Opo. Attorney, nakita niyo ho ba yung suot nung 14 anyos, yung t-shirt niyang KMFDM? Oo, nakita ko po na itim yung suot niya pero hindi ko po napansin na yun pala ang nakasulat doon. Okay, sige. Are you familiar with this KMFDM? Pasensya po, hindi po ako familiar. Okay. Yes, kaya nung nakita ko yun parang, Okay, ganito ma'am ha. Alright. Ito pong KMFDM ay isa pong German rock band, ano? Alright. Sila po ay engaged sa ilang pong mga musika na metallic, ang iba po rock ang touring dito, etc. Anyway, alright. Pero ulitin ko ha, itong KMFDM na ito, noong pa man po nagsabi na sila po ay isang banda na against war, oppression, fascism, and violence against others. Kasi ma'am, ang amin pong tinutukoy po dito, itong batang ito na si Nash, sa araw po ng pamamaril, suot niya yung t-shirt na KMFDM kahapon, okay? Meron din po siyang post sa Facebook na nagfa-firing range sila
kasama ang kanyang tiyahin, nakasukbit sa kanya yung barel, naka-t-shirt siya ng KMFDM. Okay? Okay po. Ngayon, Oo. ma'am, kung babalikan po natin yung pangyayari sa Amerika, doon po sa nangyari noong pong April 20, 1999 sa Colorado, yung Columbine High School Massacre, ang victim Yes po, dito po oo. 13. Isang teacher po patay, Okay. 23 ang injured. Yung dalawa pong suspect dito, yung isang minor, ito po ay pareho ng kanila pong laging sinusuot na t-shirt. Sila po ang sinasabi ay tagatangkilik din ng bandang ito. Inuulit ko ha, ang sabi po ng banda rito, wala kaming kinalaman dyan, hindi namin alam kung ano ang impluensya, pero ito pong mga batang ito, naka-t-shirt din ng kay MFDM. Opo, pati po doon sa Perry High School shooting, kung saan po din ang batang suspect dito ay 17 anyos, ganun din po, bago siya mamarel, ano po, ito ho yung mga post niya din po, itong t-shirt na ito, and then meron din pong mga posting po ng mga music ho ng bandang ito, and pati po itong nangyari dito po lamang December 2024 sa isa pong Christian school po naman diyan po sa Wisconsin. Babae po ang suspect dito, 15 anyos. Yun din po ang kasuotan niyang t-shirt. So, Okay po. Oo. opo, so ma'am, ang binabanggit po dito ng iba, baka daw po kasi nga yung pong copycat, yun hubang may mga bata Oo. na kinokopya yung kanilang mga napapanood sa social media at ginagaya nga po itong mga pangyayaring ito kung saan po nagkaroon po ng mass shooting sa ilang mga paaralan sa Estados Unidos po, ma'am. Yes po, sir. Oo. Mm-mm. Yun po, Yes po, oo. yun po lamang. Kaya po kami nagbigay lang po nito kasi nga parang may commonality dito po kay Nash, no? Sa kanyang sa kanya pong pati nga po kaya binabanggit po maaari po yung digital footprint ng bata ay malaman po kasi malaking tulong po sa inyong konseho ito. Ito pong gantuhong mga sinasabi po na kung mahihilig ba itong ilang mga batang ito doon sa mga website kung saan po nagkakaisa ang mga ito doon sa ilang pong mga agenda na hindi maganda. Oo nga, sir. Kaya nga po, ano rin yun din yung kailangan nating tingnan maliban sa yung pong access sa social media. Kasi doon po nila, ano kasi ngayon yung information pagdating sa, yung access po ng bata sa information ay talagang madali pero wala po silang enough maturity para i-process yung mga information na yon. Kahit nga tayong mga adults na i-influence pa rin tayo even with our mature minds. Kaya sa tingin ko rin po dapat nare-regulate din po yung access nila sa social media at yung mga information. At syempre po babalik po tayo sa pinakaumpisa, talagang malaki po ang role ng magulang sa pag-guide at pagdisiplina ng mga bata sa bahay. Kasi doon po nila na-access yung karamihan. At mahirap po naman sa mga magulang Pero din. noted po yun, sir. Opo. Baka lang ho makatulong po sa inyo pong Maraming gagawin mga salamat pag-aaral, ma'am, dito po sa sinasabi na commonality nitong pangyayari doon po sa Amerika at dito po sa gawi po nitong isang batang sangkot sa karumal-dumal na pangyayari ito. Oo. Salamat, sir, ha, kasi talagang I will note that at igagawin namin yung research din kasi napakaseryoso po nung nangyari. Thank you po for pointing that out. Opo. Yes, ma'am. Thank you very much din po at we will tell you one website, hindi ko ito i-announce na, meron po kasing isang website na pinupuntahan nitong mga kabataan ngayon. Off-air po, babanggitin namin. At dito po yata nagtitipon-tipon itong mga may ganito pong mga tendencies, no, na mga kabataan. Opo. Salamat po, attorney. Thank you po. Thank you po. Thank you. Salamat Alright. and Godspeed. Thank you po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.